Magandang araw mga kasweet at welcome back sa akin channel. So may naiisip na ba kayo na posibleng papalit kay Vice President Sara sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 kung sakaling siya ay ma-impeach? Ako naiisip ko sina Senator Robin Padilla, sina Senator Bongo, si Mayor Baste Duterte at si Congressman Pulong Duterte. Gaya nga ng kakatapos lamang na ginawang survey sa Archipelago Analytics Survey na kung saan number 1 sa pagkasenador itong si Mayor Baste Duterte. So posible talaga na isang Duterte pa rin ang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections kung sakaling ma-impeach si VP Sara. Pero endgame na ba para sa mga Duterte camp kung sakaling ma-impeach si VP Sara sa darating na impeachment trial? Katapusan na ba ng mga Duterte? Panoorin natin ang video na ito. So para sa akin po, kung for discussion purposes nga ay ma-impeach talaga si VP Sara, ay hindi po maapektuhan yung chances or yung candidacy ng Duterte Group sa 2028 presidential elections. Because number 1, madami pong nakapila sa Duterte Group. Diba? Yung unang-una sa tingin ko po na second in line dyan is si current Mayor Sebastian Duterte of Davao City, because come the 2028 presidential elections, he will be exactly 40 years old. So qualified Pasok na na po siya tumakbo for president or vice president. And yung age requirement lang naman po is you must be at least 40 years old on the day of the election. Pasok na And then pasok. kung let's say ma-disqualify din po si Mayor Baste, nandiyan naman po yung kuya pa niya, si Congressman Pulong Duterte. Yes, totoo. And even si Senator Bongo, nandiyan din po, nakapila din na nag-number 1 sa senatorial elections diba, in the last 2025 Maraming elections. bala. Plus the mere fact na si Senator Bongo also was the supposedly candidate for vice president ng PDP nung 2022 elections, pero hindi lang natuloy yun because si VP Sara decided to go with the unit team together with the current president natin, si PBBM. Okay, so again, madami pong nakapila. So tingin ko hindi naman maapektuhan talaga yung candidacy ng Duterte Group because si Baste, Congressman Pulong, and then si Senator Bongo ay nandyan as backup in case na ma-impeach po talaga si Vice President Sara Duterte. And then pangalawa po, kaya tingin ko hindi maapektuhan yung chances is because of the way I view or understand the Duterte Group na supporters, yung DDS, because they are a very loyal base of supporters po from how I understand. Solid. And see their interactions and communications in social media and via personal mga discussions po sa mga DDS supporters na nakakausap ko. So ang point ko lang po talaga dito is that kung let's say ma-impeach nga talaga si VP Sara Duterte, tingin ko lang po ang magiging reaction naman po ng DDS ay hindi along the lines of na sasabihin nilang hindi na sila susuporta kasi wala na si VP Sara. Tingin ko hindi po ganun yung mas magagalit reaction nila. Kundi ang reaction po nila will most likely lean towards more na mag-ano po sila, sa second option, mag-iinit pa sa pagsuporta dun sa next in line. Kasi currently, yung view po nila ay talagang inaapi or pinapagtulungan ng Duterte Group. So kung matanggal yung number 1 nila na candidate, edi lahat ng effort nila ngayon, lahat nung pag-iinit nila or anger ay most likely mapupunta yan sa second in line nila na candidate. So yun po. In other words, hindi siya simply about personal politics from how I view the DDS. It's more on yung group talaga nila, kung sino yung pinakauna, next in line, and so on and so forth, yung sosuportahan po ng Duterte Bloc. And then yung next question naman po is kung bakit ba ang taas ni VP Sara sa surveys despite all the allegations and all the accusations being thrown against her. Bakit nga ba? So yung first reason po niyan para sa akin is because of the legacy ni FPRRD. So alam naman po natin na si FPRRD when he left public service or when he left the office of the president, he had an approval rating of 80%. So majority ng Filipino ay talagang nagtitiwala at nag-approve pa kay FPRRD nung pag-alis niya. And this is despite all the allegations or the issues diba, na tinapon sa administration ni FPRRD, which is number 1, yung pinaka-controversial, yung war on drugs, which is the reason kaya po siya nandun sa The Hague ngayon sa ICC. And then pangalawa yung sa mga family issues and then yung mga alleged involvement daw niya with mga lord na yan. So despite all those allegations, he still had an 80% approval rating. So it means mataas
pa nga po yung tiwala talaga ng taong May bayan napatunayan kay FPRRD. kasi. So of course, dahil dyan, magkikarry over yan dun sa mga descendants sa Mhm. public servants niya because the possible reasonable conclusion po of a FPRRD supporter is that kung gusto nila ma-experience ulit yung ganong klaseng public service na FPRRD, ay most likely yung pinaka mataas na chance na maka-experience sila ulit ng ganon is with the descendants niya kay VP Sara. And then pangalawa po, since si Vice President Sara Duterte herself, matagal na rin naman po siya, 'di ba, in public service. She was a former vice mayor, and then currently the Vice President of the Republic of the Philippines. So because of her own public service career, ay naka-establish na rin po yan siya ng support base niya and network niya. So dyan po makita natin na nag-work together yung legacy na na-establish ni FPRRD together with the accomplishments din po and the interactions with the Filipino people na nagawa ni VP Sara all throughout her public service career. And yung third reason po is because of the current situation po na kinakaharap ni VP Sara in relation to the actions of the administration and the anti-Duterte group laban sa kanya and sa family niya. So, 'di ba currently po si VP Sara madaming mga pending cases sa ombudsman, tapos may pending impeachment cases din po siya. So, in simple terms, mukha po talagang pinapag-initan at pinapagtulungan si VP Sara ngayon para most likely pabagsakin siya, 'di ba, sa surveys. Patalasikin. So anyway po, ang pinaka-point ko lang talaga dito, because of that situation ni VP Sara, 'di ba alam naman po natin na sa mga movies dito sa Pilipinas, laging may mga api. binubugbog muna yung bida, tapos biglang Inaapi mabawi muna sa dulo. Parte ng Filipino culture na supportan yung mga ganong individuals na binubugbog at parang pinapagtulungan. So yan sa po, and pelikula. then yung isa pa still involves the Filipino culture more on sa pag-respect sa elders because of what happened to FPRRD, yung highly questionable po. Kung ako tatanungin ninyo, it is a highly questionable arrest and surrender kay FPRRD to The Hague sa ICC. And alam naman po natin sa Filipino culture, very big deal po yung respect to elders, 'di ba? Kaya nga meron talaga tayong mga mano po na mga gestures which is not common or not being done in other sa mga Western cultures at sa mga advanced na countries. Okay, so yan po ang tingin kong reasons kaya sobrang taas ni VP Sara talaga. Number 1, because of the legacy of FPRRD. Number 2, because of VP Sara's own accomplishments. And number 3, because of the actions of the admin and the anti-Duterte group against VP Sara and her family. And ngayon po yung next topic naman natin, magdi-discuss lang ako ng mga personal observations ko sa actions ng admin at ng mga anti-Duterte group. Yun. Effective ba? Quick break. Ang masasabi ko lang po talaga doon is currently hindi po effective yung strategy na ginagawa ng admin and the anti-Duterte group against the Duterte group. And the reason is very simple. Mataas pa rin po sa surveys, diba, si VP Sara despite all the accusations and allegations being thrown at her and the cases being filed against her. Okay? At tingin ko kaya hindi siya effective is because number 1, yung inexplain ko po kanina, diba, na si FPRRD when he left, sobrang popular pa rin po niya kaya nag-carry over yon kay VP Sara, and because of the Filipino culture nga natin na laging pinapaboran yung mga binubugbog na bida and the Filipino culture nga na respect your elders. And pangalawa is because of the type of political strategy na ginawa nila, which if you ask me is yung negative political strategy, which is yung pag-try nila pagsira sa reputation at credibility ni VP Sara. And then kung titingnan din po natin yung mga tao na nagsispearhead nitong mga allegations, accusations, cases against VP Sara. So for simple terms, tawagin na lang po natin silang attack dogs para mas madali po ninyo maintindihan. So yung mga attack dogs po kasi na uma-attack kay VP Sara, mga dilawan, eksperto dyan. Research kayo about their history, ay makikita ninyo na meron silang mga hinanakit or hatred towards FPRRD, the father. Lalo na si Trillanes. Kung ikaw po isang reasonable political observant tapos malaman mo na ganun pala yung history ng mga attack dogs na yun, ang magiging or ang isang possible reasonable conclusion mo dyan ay mukhang pinupolitika to nila si VP Sara kasi may galit sila dun sa tatay. 'Di ba? So yan yung isa pang problem din, yung mga yun nga attack dogs na ginamit nila ay may questionable din na reputation and history in relation to the actions of FPRRD against them previously or in the past administration. Okay, and then another reason din po is because na yun nga po, instead of focusing on building their own candidate, they decided to keep on attacking VP Sara. Like what I already explained, 'di ba? Yung mga Duterte supporters ay very loyal
loyal individuals or a very Dapat loyal mag-build support sila group. ng ano, Tapos kanilang because of all the cultures pambato. natin as the Filipino people, yung mga hindi talaga Duterte supporter ay mas mapapush to support them because of what they did to FPRRD. And this is me speaking po from experience, yung mga taong nakausap ko na sinasabi sa akin directly na hindi naman daw sila Duterte supporter talaga katulad ko. Hindi daw talaga sila Duterte supporter, but because of the actions nga na ginawa Para ng sa tama FPRRD lang talaga ay sila. mukhang hindi naman nila sinasabi na susuportahan nila si VP Sara, pero in-emphasize nila na hindi nila gusto yung ginawa ng admin na pag-arrest nga and surrender kay FPRRD. So anyway po, going back, instead of yun nga yung negative politics, sinisiraan si VP Sara, ay mas maganda sana kung nag-build na lang sila ng candidate talaga, diba? Tapos yung candidate na yun, pinakita yung galing niya, kung ano yung mga plano niya for the country para magbanggaan sila Kumbaga ng mga nakapagpaligsahan policies and planning sana. for the betterment of the Republic of the Philippines. Kasi currently, sila VP Sara nga po, may president na which is the legacy of FPRRD. Yes. So kung yung mga tao na sumusuporta kay FPRRD wants to experience that kind of leadership again, they will really support the next in line yan, which is si VP Sara. So yun yung dapat sana talaga atakihin at banggain ng mga anti-Duterte. Ipakita nila na kaya nila malampasan yung mga nagawa ni FPRRD during his time. And ito po, i-clarify ko na lang din kung bakit ko ba laging sinasabi na quote-unquote DDS lawyer lang ako or hindi ako Duterte supporter talaga. And that is because meron din po kasing mga actions or traits si FPRRD na questionable for me, which is yung mahilig siya magmura, tapos yung mga questionable jokes din niya, and yung pag-curse niya, di ba, kay God. So, yung mga ganong personal actions niya, hindi ako pabor kasi sa ganon. So, kung let's say na yung question is to be a Duterte supporter, dapat 100% tanggap mo yung ganon. Hindi nga po okay sa akin yung ganon. So, I cannot consider myself as a Duterte supporter. Kung yun yung criteria po at to be a Duterte supporter, kung kailangan ba 100% tanggapin mo siya. Pero as to the policies po ni FPRRD, despite all those personal imperfections niya, since para sa akin po, madami pong policies si FPRRD na for the betterment talaga at nakatulong po talaga for the country natin, edi yun po okay sa akin at susuportahan ko yun. Kasi I always look at it hindi on a personal politics level but more on a policies and output level po talaga. Yun yung mas important sa akin. Kahit na may personal flaws yung isang kandidato, okay lang po yun. Basta ang important, because of those personal flaws niya, mas nakinabang yung Filipino people in general or at large at hindi yung personal self lang niya. Yung mga nagagawa sa mga kasi ang mahalaga. imperfections niya. Diba kasi mahirap na ngayon na puro personal imperfections tapos lahat pa ng mga ginagawa tas sa public service ay sarili lang din or pamilya diba? yung nakinabang. So the way I view it po kasi madaming magagandang policy si FPRRD like yung build program niya. Diba? Madami po siyang napatay yung infrastructure and then pangalawa, yung sa free tertiary education din po. Yun. So ito, bigyan ko lang din kayo libreng ng back history. tuition. Free tertiary education, this was already being lobbied even the prior administration pa sa panahon pa po ni Pinoy. So I can personally testify on that matter Dati because hindi my father's inaprobahan last term as a congressman po was during the 16th Congress from Si Duterte lamang 2015 yan. to 2016. So during his time, meron din po siyang free tertiary education bill yung father ko, which is hindi po yun na-approve during diba? Pinoy's time. Pero nung panahon po namin ng 17th Congress, yung file po, yung bill po ng tatay ko, rini-file ko lang. Tapos yun, na-consolidate yun siya with all the other free tertiary education bills. Hanggang ngayon, meron na tayong free tertiary education act. And that was only approved dahil sa during Duterte. PRRD's time. Diba? So yan po yung mga magagandang policies and then meron pa po siya yung mga sa driver's license, sa mga passport extensions. So overall, para sa akin, despite all the flaws of PRRD, madami naman po siyang nagawa for the country. Napatunayan. Okay, so yan lang po yung reason. Kaya lagi kong sinasabi na quote-unquote DDS lawyer ako. Pero again, wala naman pong problem nga sa akin kung madaming personal issues as long as sa trabaho ay madaming nagagawa. Yes. Because yun nga po yung importante naman kung ano yung natutulong at nagagawa for the country despite of the personal flaws of the individual. Okay. So yun na nga mga kasweet, totoo yung sinabi ni Attorney Neil. Kahit na may mga flaws, itong dating Pangulong Duterte, medyo hindi na yun napansin ng taong bayan kasi sa mga nagawa ng dating Pangulong Duterte, maraming mga Pilipino ang nakinabang sa kanyang mga nagawa. Maraming mga nagbenepisyo. Tulad na lamang nung nasabi ni Attorney Neil na free tuition sa mga universities. Ano pa ba yung mga build program, yung mga infrastructure. O kahit nga nung pandemic, hindi ba't nagkaroon pa rin
Sarado ang mga negosyo noon, nakakakain pa rin ng taong bayan, may bakuna pa din at kahit nangungutang ang Duterte administration, may napupuntahan ng kanyang inutang tulad na lamang ng mga infrastructure. Pamimigay ng ayuda noong pandemic, tulad na lamang ng nalinis ang Manila Bay. Na Diyos ko po, ilang presidente yung nagdaan, hindi man lang naisipan, nalinisin yun. Tapos ngayon, palalabasin nila na mayroong corruption doon sa Manila Bay. Parang gusto na lang ibalik yata yung mga basura doon. So yun nga mga kasweet, gaya ng sabi ni Attorney Nila Bayon, kapag sakaling ma-impeach si VP Sara, maraming nakareserba na po pwedeng humalili kay VP Sara, tulad na lamang nila Mayor Baste Duterte, Congressman Pulong Duterte, Senator Bongo, nandiyan sila. So maraming pagdadaanan nitong mga anti-Duterte na to, mga loyalista, mga pink. Ngayon pa nga lang, hirap na hirap sila na mapatalsik at ma-impeach si VP Sara dahil wala silang hawak na ebidensya. Ayaw nga nila iakyat sa Senate ang kanilang impeachment kasi ayaw nilang mapahiya dahil wala talaga silang hawak na ebidensya pag nakarating na yung impeachment doon sa Senate trial. So kung kayo ba tatanungin mga kasweet, endgame na ba para sa Duterte camp kapag na-impeach si VP Sara? Abay, i-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.